Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So simulan po natin dito sa pinamigay ng Itbulaga kahapon na papremyo sa kanilang programa. So pumalo po ng 250,000 pesos. Total of 15,000 pesos para sa Barangay Christmas Singing Contest. And total of 110,000 pesos para sa Sugod Bahay. Ang laki ha. And total of 30,000 pesos naman para sa pamasko mula kay Dabarkads Raisa May Dizon at total of 95,000 pesos para naman po sa Gimme 5. So talagang ang laki po ng kanilang pinamimigay na papremyo, no? At nakita ko nga po yung comparison doon sa katapatan po na programa, parang wala po silang naipamigay na papremyo kahapon. Kasi ayon dito sa isang Dabarkads na page, bokya po ang pinamigay na prizes dyan sa It's Showtime. So, bakit kaya ganun? Samantalang pag-usapan naman natin itong gumulat po sa marami kahapon. Isang GMA Sparkle artist po ang pinayagan na mag-guest dito po sa Itbulaga. Walang iba kundi po itong si Stephanie, na kung saan ay kumanta po ng theme song ng Para po sa The Kingdom. So marami po ang nagtataka bakit daw pinayagan ng GMA na makatapak itong si Stephanie at mag-guest sa Itbulaga. So sabi po ng ilang commenter dito sa post, alam nyo, hindi kaya tanggihan ng GMA ang Itbulaga? Okay kasi ang laki kaya ng naitulong ng Itbulaga sa GMA at naging maayos naman ang naging samahan nila noon na nasa GMA sila, at isa pa hindi nila binastos ang GMA umalis ang Itbulaga ng maayos. Diba kaya tama na huwag nang bigyan ng kahulugan. So, hindi po kasi maiiwasan na bigyan ng kahulugan ng ibang mga Dabarkads yan dahil si Alden Richards nga, di ba, hindi po mapayag-payagan na makapag-guest sa Itbulaga. Kaya syempre, nagulat ang marami na bakit nakapag-guest itong si Stephanie. Samantalang parehas lamang sila ni Alden Richards na taga-GMA. So, ang nakikita ko po nakiusap dito ay ang AAA kasi malapit po sila sa GMA Network. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang programa po na di umano 2 linggo na lamang daw ang itatagal sa ere. Sabi kasi dito sa write-ups ng isang article, TV program bilang na ang mga araw sa telebisyon. Mabigat sa loob na tinanggap ng production staff ang malungkot na balitang bilang na ang mga araw sa telebisyon ng kanilang programa. Nakadagdag sa alalahanin ng mga tauhan ng TV show na nalaman nila ang nakakabakalang balitang ito araw bago sumapit ang Pasko. Kahit papaano, pandagdag sana sa mga bayarin ang kanilang mga kinikita mula sa programang Chuck na ang pamamaalam sa ere. So, Chuck, ibig sabihin confirm. Sabi dito, ang pababang ratings ng programang dahilan kaya mabigat man sa kalooban, nagdesisyon ng network management na isara ito bago pa man lumobo ng husto ang malaking gastos na mahirap nang mabawi. Kung hindi magkakaroon ng mga pagbabago sa orihinal na plano, hindi na aabot sa 2 linggo daw ang taping days ng production staff para sa TV show na mahirap nang isalba dahil hindi na nga tinatangkilip ng mga manonood. Sooner or later, malalaman din ng publiko ang pamagat ng programang malapit nang magpahinga dahil hindi na nila ito matutunghayan sa mga telebisyon sa mga susunod na araw. So ano kayang TV program ito mga kadabarkads? Kasi nung nagbasa po ako ng komento sa naturang post, may mga nagsasabi na It's Showtime yan,
May nagsasabi naman na Itbulaga yan, pero merong mga sumusupalpal sa kanila na mga lihitimong dabarkads at alam po yung mga nangyayari po sa Itbulaga araw-araw. Katulad na lamang nung nabasa ko kanina na hindi Itbulaga yan dahil nga marami po ang sponsors ng naturang programa sa pananghalian. So katulad kahapon, 'di ba? Nakita natin kung gaano po kadami ang sponsors ng Itbulaga. Talagang nagsama-sama sila. Nagsanib-pwersa sila para yung mga product nila ay maipamigay sa mga dabarkads natin. So, only in Itbulaga, no? Ang dami at ang lalaki po ng mga papremyo na pinapamigay nila araw-araw. Hindi po bumababa yan lagi ng 100,000. Lagi pong nasa 200 plus. Minsan, nagti-300 plus pa nga eh. Tapos, merong magsasabi na Itbulaga magsasara. Grabe din, di ba? Ito yung mga walang alam na tao sa mundo at hindi po nakatutok sa Itbulaga. Kaya napakadali lang sabihin sa kanila na Itbulaga daw yung magsasara na, which is fake news. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging proposal po na pinag-usapan kahapon. Diba? Proposal po ito ni Mayor Jose Manalo na pinaniniwalaan na matagal na pong nangyari pero ngayon lamang po inilabas ang mga naturang video. And ngayong araw naman po ng linggo, nagsilabasa naman po ay yung prenup shoot nila Jose Manalo and ni Ibi Babe Mergin. So ito po palang prenup photoshoot ni Jose Manalo and ni Mergin ay kinuhanan po sa ibang bansa pa po pala, no? Na kung saan ay punong-puno ng yellow. Diyan po sa Canada, sa Calgary, Canada po, no? And marami nga ang nagtatanong na bakit daw nauna yung prenup shoot kaysa daw doon sa proposal. Yan po ang katanungan po nila and marami talaga yung naguguluhan kung ano daw yung nauna, yung prenup shoot or yung proposal po ni Mayor Jose Manalo na kahapon lamang po lumabas. Katulad na lamang po ng usapan sa comment section, sabi dito ng isang fans, meaning matagal na siguro yung proposal ni Mayor Jose kasi matagal na yan sa Canada nila. Ilang months na din, baka now lang inilabas sa public. And may nag-comment na noong April yata, concert sila ni Wally sa Canada, now lang siguro yung proposal. Baka next year, yung wedding. And may nag-reply na nauna yung prenup sa proposal. And may nag-reply dito pa na siguro, baka Canada yung dream na prenup nila, nagkataon na concert. Okay lang yan. Ang importante, ikakasal na sila. So, may nag-agree na baka nga. So, ibig sabihin na una po yung prenup shoot nitong si Mayor Jose and si Mergin. Tapos nitong huli-huli na po nag-propose si Jose Manalo. Well, pwede nga, no? Kasi kung sasadyain pa nila yung sa Canada para po sa photoshoot, medyo magastos nga. So, siguro, sinabay na lamang po sa concert ni Mayor Jose and Wally. So, ang pogi po ni Jose Manalo sa kanyang prenup shoot, no? Marami nga po ang nagsasabi na mala Koreano ang datingan dito ni Mayor Jose Manalo. So, ano po ang masasabi ninyo sa update natin ito? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating YouTube channel.